vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Mula nung nakilala kita, nakuha mo na agad ang atensyon ko. Nakuha mo rin talaga ang atensyon ko. Linawin ko lang na kahit mukhang matapang ako at may pagkabarumbado, hindi ako isang kriminal na tao at kung ano pa man yan. Ang totoo, sobrang nag-aalala talaga ako dati sa mga ginagawa mo. Alam ko dahil sa mga ginagawa ko at kilos ko, madaming naniniwalang masama kong klase ng tao o mas malala pa doon. Si Valeria, sigurado akong siya yung gustong magpapatay sa akin. Mas mabuting isipin ni Valeria na patay ka na. Yun lang ang tanging paraan para maging ligtas ka. Pasensya na ha, pero hindi ko alam na naging beauty queen ka pala. Ayos lang naman yon. Hindi mo naman kailangang alamin pa. Kung ganun pala, ikaw pala yung beauty queen ng Mexico noong 1994. Oo. Sobrang ganda ng experience na yon. Hindi ko talaga makakalimutan. Mabuti yun. At kung iimbitahan mo ulit ako, marami pa akong pwedeng ikwento. Gusto mo bang maglaro tayo ng tennis bukas? Sige, gusto ko yan. Susunduin mo ba ako? Oo naman. Maaga ka bang gumising? Maaga akong gumising at sporty pa. Tatalunin kita sa tennis, tingnan mo. Tingnan natin kung mangyayari yan. O, diba? Ang dami na nating napapansin na magkapareho pala tayo. Mahilig tayo sa mga palabas, sa musika, at pati na rin sa sports. Oo nga. At sa totoo lang, pareho tayong nasa punto ng buhay na ayaw na nating pilitin ang mga bagay-bagay. Tama ka dyan. Kung anong mangyayari, yun ang mangyayari. O ngayon, ikwento mo ang tungkol sa pamilya mo. Ganito kasi, namatay si Mama nung ipinanganak niya ako. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, sobrang ganda raw niya. Ito na yun. Paulit-ulit na lang. Nakakapagod. Nakakasawa na talaga ang buhay ko. Nakakasawa na. Nakakadismaya, pero naiintindihan ko na nainis yung mga tao kasi hindi nila napanood si Rosalinda. Naiintindihan ko naman na ang iniisip lang nila makita siyang kumanta, pero sa likod ng bawat artista may taong katulad lang natin. May pinagdadaanan, may nararamdaman, may iniisip din tayong mga problema. Huwag ka nang umiyak. Sigurado ako makakabalik din si Rosalinda sa atin. Sana nga pakinggan tayo ng Diyos kasi hindi ko na kinakaya ito. Sigurado na ba kayo kung nasaan si Rosalinda? Hindi ba kasama ni Agustin? Hindi ko gusto yung dating ng tanong mo sa akin. At sa totoo lang, hindi ko na dapat sinasabi to. Pero tingin ko panahon na para tapusin na yung mga usapin na yan at mga maling akala. At ngayon kinakampihan mo siya? Hindi. Sinasabi ko lang na sa mga panahong ganito, wala na tayong kasiguraduhan. Si Agustin yung taong hindi ko inakalang kikilos. Pero siya lang yung gumagawa ng lahat ng paraan para mahanap ang anak ko. Nakikinig ako. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Basta huwag ka magagalit. At huwag mo akong kakausapin ng ganyan kasi kung hindi, hindi mo na ulit makikita ang mahal mong si Rosalinda. O ayan, para makita mong mabait pa rin naman ako, ipaparinig ko sa'yo ang boses niya. Agustin! Parang awa mo na, nakikiusap ako! Ilabas mo ako rito! Ilabas mo ako rito! Parang hindi ka panipaniwala na ganyan ka magsalita, senyora. Hindi pwede na ipinagtatanggol mo yung taong yon, si Agustin Morales. Hindi mo may tatanggi sa akin na isa siyang bastos. Ganyan din ang iniisip ko dati. Pero ngayon na nakausap ko na siya ng maayos. Aba, syempre! Sinasamantala ni Agustin ang pinagdadaanan mo ngayon para paikutin ka, para kumbinsihin ka mabait siya. Para kunwari wala siyang kinalaman kay Paloma. Ang tanging masasabi ko lang ngayon, na kung si Agustin ang magbabalik ng anak ko, habang buhay akong magpapasalamat sa kanya. Ang talino naman ng taong yan. Napaikot ka na din niya katulad ni Rosalinda. Nagpaalam ka ba sa asawa mo tungkol sa pagbabago ng itsura mo? Opo, Mama. Ayoko magalit siya mamaya kaya nagpaalam ako ng maayos. Kung ganun, desisyon mo naman yan.
Ako, sasamahan lang kita sa tamang tao para kahit papano, mabago niyang style mo sa pananamit. Kahit na, duda akong may magbabago sa'yo. Ay, ang dami kasing babaguhin sa'yo, Abril. Dahil wala si Berta, nagtatanong ang kusinera ko nung lulutuin. Bakit? Nasaan si Berta? Kasi, ewan ko ba, kilala mo naman siya. Abril, ikaw nang bahala. Alam mo namang ayoko sa kusina, di ba? Opo, Mama. May gusto ka bang kainin, Beto? Tignan natin kung anong maiisip mo. Gusto ko yung tipong mapapapikit ako sa sarap ng lulutuin mo. Hindi talaga siya nag-iisip. Tuwang-tuwa pa siya dahil alam niyang sasamahan ko siya para ayusin ang itsura niya. Oo nga eh. Parang batang may bagong laruan. Nagpaalam pa yan sa akin. Akalain mo yon? Beto, nagtanong-tanong na ako. At wala si Berta sa kahit anong ospital na pinagtanungan ko. Umalma ka lang, kinausap ko na si Ramiro at si Berta. Wala na sa mundong to. Siya mismo ang nagkumpirma noon. At para sigurado, tinapon niya sa bangin. Kung ganon, ibig sabihin, hindi na siya mahahanap? At kung sakaling mahanap man, handa na siyang papakin ng mga uod. Sigurado ka na ba talaga sa mga sinasabi mo sa akin? Baka niloloko ka lang ng kaibigan mo. Siyempre hindi. Alam ni Ramiro kung ano ang ugali ko. Alam niyang walang pwedeng tumalo sa akin. At ikaw naman, bakit parang nininervyos ka? Bakit? May problema ka ba sa pulis o ano? Wala akong problema. Tigil-tigilan mo nga ako. At huwag mo ako sinasagot ng ganyan, bastos ka! Hindi ko kasalanan kung para kang sinasapian ng demonyo Sabi nang ngayon. wala nga akong problema. Umalis ka na, Zoila. Hayaan mo na lang ako. O siya, sige, bahala ka! Baka naman kasi inaatake ka na ng konsensya mo dyan, eh, no? Sobrang saya mo naman ngayon, senyor. Sa wakas nahawakan ko din sa leeg ang kapatid kong si Agustin. At tingin mo papayag siyang ibigay lahat ng hinihingi mo? Siyempre naman. Dahil kung hindi, magpaalam na siya sa mahal niyang si Rosalinda. Pero senyor, sa tingin mo ba gano'n na lang talaga kahalaga sa kanya yung si Rosalinda? Kabisado ko yang si Agustin. Sa labas parang halimaw yan pero sa loob, hangal na romantikong lalaki yan. Simula na mamatay yung una niyang minahal nung bata pa siya, hindi ko na nakita na naging interesado siya sa babae. Alam ko mahalaga sa kanya tong babaeng to. At dahil doon, hawak ko na siya ngayon sa mga kamay ko. Kasalanan to ni Demetrio. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin si Rosalinda. Kaya yun ang ginagamit niya para saktan ako. Hindi ko maintindihan. Sino ba si Demetrio? Kapatid ko siya. Si Demetrio Morales. At anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Siya lang naman ang dumukot kay Rosalinda.